4 years ago, magmula nung sinubukan kong mag-low carb at magmula noon, hindi na ako tumigil. Pero don't get me wrong ha, hindi naman perfect yung journey ko. May mga pagkakataon pa rin na napapakain ako ng high carb meals, pero at the end of the day, babalik pa rin ako sa low carb way of eating. Kasi yung mga sakit na meron ako magmula pa nung pagkabata, lahat yon ay na-address ni low carb way of eating. At ito yung mga sakit na meron na ako, bata pa lang ako na nagbigay ng sobrang discomfort sa akin dahil ang sabi kasi wala naman daw lunas yung mga yun pala, low carb lang yung kailangan ko. Noong mga panahon na naka-high carb pa ako, hindi naman talaga unhealthy yung aking lifestyle, especially sa pagkain. Dahil ang mama ko, may pagka-health conscious yan. Pero, nung sinimulan namin ang paglo-low carb, doon namin nalaman or doon namin na-realize as a family na marami pala tayong mga health beliefs na maling-mali. Kaya pala kahit na anong healthy ng pagkain namin, kahit na gaano ka-healthy ang aming lifestyle, eh hindi pa rin kami nauubusan ng sakit. Kaya palagi pa rin umiinom ng gamot at kailangan palagi consistent pa rin sa pag-inom ng mga supplements, ng mga vitamins kasi hindi kami tinatantanan ng sakit. Kaya magkaiba rin yung definition ko sa health noong ako ay 18 years old pa versus nung ako ay nag-30 na. By the way, I'm 32. So ngayon, pag-usapan natin or i-share ko sa inyo yung 7 na health beliefs na pinaniniwalaan ko noong ako ay 18 years old versus nung ako ay nag-30 na. Number 1 dyan, ang para maging healthy, I have to move more. Masipag ako dati sa pag-e-exercise and hindi naman porket nag-low carb ka, eh okay na na hindi ka nag-e-exercise. Nakaka-healthy pa rin syempre si exercise. Kaya lang, mas malaking porsyento yung naibibigay sa atin ng tamang pagkain. Kahit pa gaano ka ka-active, kung yung pagkain na kinakain mo everyday is hindi naman ganun ka-healthy, magkakasakit ka pa rin. Dito nga sa low carb journey ko, sobrang dami kong nakilala ng mga low carb doctors, low carb advocates na ang dami nilang sakit dati including diabetes, fatty liver at kung ano-ano pang mga complications. Pero kahit dati pa lang very active na sila. Kaya napapaisip talaga ako dati, wala na talaga tayong magawang tama. Kahit maging active ka, magkakasakit ka pa rin. Kahit na maayos naman yung kinakain mo, magkakasakit ka pa rin. So parang swertihan na lang talaga. Ano? Perfect example ko dito si Dr. Brian Castillo. Ang ganda-ganda ng katawan niya ngayon. Nung nakilala ko kasi siya, naka-low carb na siya. Tapos palagi pang nag-a-Ironman yan. And before pa pala siya mag-low carb, yung lifestyle niya, ganun na rin ka-active. Kaya lang ang difference, naka-high carb meal siya. Imagine, sobrang active niya nun, pero ang dami niyang sakit at nahihirapan siya na mag-lose ng weight. Pero the moment na pinalitan niya yung mga pagkain na kinakain niya, unti-unting na-address yung mga health concerns niya. O, di ba, na-chismis ko pa sa inyo si Doc. Hi, Doc, kung nanonood ka. Sorry naman. Ikaw kasi yung pumasok sa isip ko eh. Sa mga foreign doctors naman, si Dr. Ekberg yung alam ko na may parang ganyan na story din. Anyway, move forward tayo sa pangalawang definition ko ng health before nung ako ay 18 years old pa versus ngayon na ako ay nasa 30 plus na. Para maging healthy, kailangan umiwas sa pagkain ng karne. Ang kinakain natin dapat palagi ay gulay. Dahil health conscious nga itong si mama at kami talaga sa bahay, especially yung lola ko, eh bihirang-bihira talaga kami kumain ng karne. Ang palagi namin kinakain dati ay isda, tapos kapag kakain naman kami ng karne, palaging white meat yan. Bihirang-bihira kaming kumakain ng pork at kapag kumain pa kami ng pork, ang ginagawa lang ni mama, yung kalahating kilo ng pork, hahatiin niya pa ng ilang piraso yan or ng ilang lutuan. Kasi panggigisa niya lang yun para lang magkalasa yung gulay na lulutuin niya. Hindi ko nga alam dati na nilalagyan pala ng meat yung pinakbet. Akala ko puro gulay lang talaga yun. Ganon din sa sinigang, sa chapsuy at sa iba-iba pang mga lutuin. Hindi rin kami nasanay na kumakain masyado ng gulay kasi nga unhealthy. Pero ngayon na mostly or majority ng kinakain namin per meal ay puro meat, meron pang period or isang buong taon na nag-carnivore diet kami ng husband ko. Ang kinakain namin everyday ay steak and eggs. At yun yung pinakamagandang naging status ng aming health. Ayun nga lang, natigil na kasi hindi na kaya ng budget. Ang mahal ng steak dito sa Pinas, di ba? Dati pa, kasi ang sabi ng mama ko, kaya hindi daw siya masyadong kumakain ng karne kasi every time na kumakain siya ng karne, sumasakit ang kanyang tiyan. Tapos hindi siya nakakatulog sa gabi. Kaya nahirapan nga ako, natuluan siya na mag-low carb kasi takot siya sa pagkain ng karne.
karne. Pero nung tinanggal namin si carbohydrates, tinanggal namin si sugar, ayun, ngayon puro karne na ang kinakain. Kapag nagluto siya ngayon ng sinigang, ang nangyayari lang meat na merong sabaw. Kailangan ko pang mag-request na maglagay ng kung ano-anong gulay para lang haluan niya ng gulay. Kasi mas prefer na nila ngayon yung karne. Ngayon na mas naiintindihan ko na ang lahat, nalaman ko na hindi naman pala yung karne yung may kasalanan. Ito pa lang si sugar at saka si carbohydrates. Sila pala yung nagdadala ng mga sakit na meron kami at saka yung mga discomfort na nararamdaman namin pagkatapos namin kumain ng mga karne na yun. Grabe pala makahil itong karne na ito at saka importante rin talaga kasi siya sa katawan natin dahil sa protein. Kaya kung dati, kung kailan bata pa kami, takot kaming kumain ng karne, ngayon na nagkakaedad na, saka naman naging puro karne yung laman ng diet namin. Pero mas naging mabuti yung pakiramdam namin. Ito naman yung pangatlong health definition ko nung ako ay 18 years old pa versus ngayon na ako ay nasa 30 plus na. Kung gusto mo maging healthy, maliban sa gulay, kain ka ng maraming prutas. Very important ang vitamin C, kaya everyday umiinom ako ng supplement niyan. Pero maliban pa doon, importante rin yung mga nutrition na nakukuha natin sa pagkain ng prutas. Kaya lang hindi kasi ako mahilig kumain ng prutas, kaya pinipilit ko lang talaga yung sarili ko dati na kumain ng prutas. Ang ipinagtataka ko, bakit every time na kumakain ako, sumasakit yung tiyan ko? O kaya parang basta hindi ganoon kagaan yung pakiramdam ko. Kaya kailangan ko pa talagang pilitin yung sarili ko. Meron pang mga pagkakataon na naglalagay ako ng note or ng reminder na hindi pa ako kumakain ng prutas, kaya ang ginagawa ko dati, sinishake ko siya or ginagawa ko siyang smoothie. Ngayon na I'm on my 30s at mas maganda na rin ang condition ng health, natutunan ko na napakataas pala ng asukal sa prutas. And dati pa naman, alam ko na meron siyang mataas na sugar content, pero aware din kasi ako dati na yung sugar content na yun ay fructose, which is natural na type ng sugar. Kaya akala ko dati, healthy yun. Yun pala hindi. Yun pala, itong natural type ng sugar na ito ay nakakasama sa ating liver. Ito pala yung number one cause ng non-alcoholic fatty liver na palagi nating isinisisi sa taba. Eh, yung sugar naman pala yung may dahilan nun. Yung natural sugar kasi na nakukuha natin sa pagkain ng prutas, aka fructose, yung liver lang yung kayang makaburn doon sa asukal na yon. Kaya kung kakain ka ng kakain ng napakaraming prutas, lalo na kagaya nung ginagawa ko dati na sinishake ko pa, sinismoothie ko pa, kawawa naman yung liver natin. Kaya dun sa mga nanonood dyan na dati merong non-alcoholic fatty liver. Tapos, hindi naman pasaway kasi lahat naman ng sinasabi na bawal, hindi kinakain, including meat and fats. Pero palala ng palala ang condition. Tapos, pagdating ng nag-start ng paglo-low carb, umayos ng umayos ang condition hanggang sa naging normal na ang liver. Taas ang kamay. Share mo naman yung story mo sa comment section para mas marami pa tayong ma-inspire. Every year, meron tayong ginaganap na National Low Carb Day. Baka sa susunod, nasa mas malaking venue na tayo dahil sa simpleng pag-share mo ng low carb story mo. Ika-apat na definition ko ng health nung ako ay 18 years old pa versus nung ako ay nag-30 plus na is no po tayo pagdating sa pagkain ng red meat. Dati, takot na kaming kumain ng karne. Na-mention ko na yun kanina pero uulitin ko lang. At every time na kumakain kami ng karne, kailangan palaging white meat. Kung mag-chicken kami, kailangan chicken breast. Kung kakain man kami ng karne, kailangan hindi yung fatty. At alam nyo ba, yung chicken breast namin dati, tinatanggalan pa ng balat yan. Ganun kami ka-faithful dati sa food pyramid na hindi naman nakatulong kasi nagkasakit lang din yung papa ko and mahabang story. Pero ngayon na ako ay naka-low carb na, kami as a family, doon namin na-realize na okay lang naman pala si red meat, okay lang naman pala si white meat, basta hindi mo lang talaga siya hahaluan ng carbohydrates at ng asukal. Kaya kung every time na kumakain ka ng mga putok-batok, ng mga pagkain, tapos kinabukasan, biglang masama na ang iyong pakiramdam, wag mo agad sisihin yung bulalo, wag mo agad sisihin yung crispy pata. Ano ba kasi yung kasama ng mga pagkain na yon? Baka naman isinama mo siya or ipinares mo siya sa 2, 3, 4 cups ng kanin. Tapos, meron pang gravy. Tapos, meron pang soft drinks. Tapos, meron pang dessert.
hindi na kasalanan yun nung bulalo, kasalanan na yun nung mga ipinares mo na pagkain. Ika-5 na definition ko dati ng health nung ako ay 18 years old pa versus nung nag-30 na ako ay wag po tayong kakain araw-araw ng itlog kasi masama yan. Ang itlog namin dati sa bahay, nagtatagal yan ng sobrang tagal kasi hindi naman kami kumakain araw-araw at maximum 2 eggs per kain lang yung ginagawa namin. In most cases, isa lang kasi unhealthy kasi yung itlog, mataas ang cholesterol niyan, mataba kasi yan. Pero ang hindi namin maintindihan, bakit sinusunod na nga namin yon tapos puro gulay na nga kami, tapos puro white meat na nga. Actually, hindi puro white meat, bihirang white meat, more on fish. Pero, may hypertension pa rin sa family. Ngayon na I'm on my 30s na at consistently nakakapag low carb, mas naintindihan ko na kagaya ni red meat, nasisi na naman yung itlog. Hindi naman pala yung itlog ang may kasalanan. Yung mga pagkain pala na ipinapares namin sa itlog. Lalo na yung mga mahilig dyan kumain ng mga instant noodles, instant na pancit canton, napaparisa ng itlog. Yung itlog yung masisisi. Samantalang yung pagkain na ipinares mo sa kanya, napaka-unhealthy naman. Bakit yung itlog lang yung nasisisi? Pero ngayon naman na kami ay naka-low carb na, etong si mama, pinakakonting bili niya ng itlog ay 5 tray. Usually mga 6, 7 trays yung binibili niyan dahil mahilig mag-bake yung sister ko ng mga low carb treats. Kami naman dito sa bahay, yung 12 pieces na itlog, hindi yan umaabot ng 4 days. Dahil everyday, mga nasa 6 to 7 eggs yung kinakain ko. Ako pa lang, hindi pa kasama yung husband ko dun. Pero kahit na ganun, yung status ng health ko ngayon ay mas maganda kumpara dun sa status ng health ko dati nung ako ay bata pa, na ang dami kong iniinom na gamot para dun sa mga medication, sa mga kung ano-anong discomfort na nararamdaman ko sa katawan ko. By the way, yung mama ko ay senior citizen na po. Matagal na panahon na nung nakuha niya ang kanyang senior's ID. Pero hanggang ngayon, wala siyang iniinom na maintenance. Pero nag-start lang yung pagtigil niya sa pag-inom ng maintenance nung naging consistent siya sa paglo-low carb. Noong mga panahon na takot pa siya sa itlog, takot pa siya sa karne, at puro gulay pa yung kinakain niya, umiinom din siya ng maintenance niya. Number 6 na health definition ko nung ako ay 18 years old pa versus ngayon na ako ay nasa 30 plus na ay nakakatakot yung bad cholesterol. Ano? Meron tayong tinatawag na bad cholesterol at saka good cholesterol. Naaalala ko dati merong commercial na ganyan. Pero takot na takot kami dyan. Kaya nga hindi kami masyadong kumakain ng itlog. Lahat ng mga pagkain na mataas sa cholesterol, iniiwasan namin yon. Aware kami na mas mataas yung cholesterol ni quail egg kumpara sa regular egg. Kaya as much as possible, iniiwasan namin dati yung pagkain ng quail eggs. Pero ngayon, kapag gusto namin kumain ng quail eggs, kakain kami. Favorite ko dati yung balot, pero hindi nga namin siya inaaraw-araw. As much as possible, hanggang once a month lang, or kung kaya, na once every 6 months, ganun yung ginagawa namin. Kasi nga, takot kami sa cholesterol. Pero ngayon na naka-low carb na kami, kapag merong nag-crave ng balot, kain tayo. Kukuha ako ng 6 na piraso, akin lang yan lahat. Pero don't get me wrong ha, masama naman talaga si cholesterol. Pero magiging masama lang si cholesterol kung ikakain mo siya or kakainin mo siya kasama ang sugar at carbohydrates. Kaya nga yung mga tao na naka-high carb na may mataas na cholesterol, mataas din yung triglycerides. Whereas tayong mga naka-low carb, merong mga pangilan-ngilan sa atin or mangilan-ngilan sa atin na mataas yung cholesterol pero ang baba-baba ng triglycerides. And that is something na hindi mo magagawa kung ikaw ay naka-high carb. Kaya kung dati, evil yung tingin ko sa cholesterol, ngayon naintindihan ko na friend ko naman pala itong si cholesterol. 7th definition ko ng health nung ako ay 18 years old pa versus ngayon na 30 plus na ako ay pagdating sa health, parang swertihan lang yata. Ano? Kasi kahit anong sunod mo dun sa food pyramid, dun sa suggestion ng definition ng health, magkakasakit ka pa rin naman. Kasama na dito yung paniniwala na kapag galing ka sa family na merong type 2 diabetes, posible na magkaroon ka rin ng type 2 diabetes. Ngayon, naintindihan ko na kaya pala ang isang family pare-parehas ng sakit, kasi pare-parehas sila ng culture or pare-pareha yung kinakain nila sa kanilang tahanan. Pero kapag yung isa naman umalis sa kanila, tapos nag-build ng sariling bahay, nag-build ng sariling rules sa kanilang bahay, especially pagdating sa mga pagkain, taas yung kamay yung ganyan na galing sa family na puro diabetic, pero siya
hindi naman umiinom ng gamot. Actually, never na-diagnose with diabetes. Eh, paano naman kasi hindi naman pala nakukuha sa genes 'yan, nakukuha pala ito dun sa mga pagkain na nakaugalian mo na kainin araw-araw. Though aware naman ako na meron pa rin talagang mga sakit na nakukuha dahil namana mo nga siya sa mga magulang mo or sa mga kamag-anak mo. Pero yung paniniwala na lahat na lang ng sakit, especially diabetes or type 2 diabetes ay namamana, doon pala ako nagkakamali. Yung pagkain pala yung ipinamamana, kaya pati yung sakit namamana. At maliban pa dito sa 7 na mga paniniwala ko dati, marami pa kaming mga kinatatakutan na mga pagkain dati or iniiwasan ng mga pagkain dati na ngayon ay everyday na sa aking diet, na sa aming lifestyle. Number one na diyan ang asin. Kayo ba, ano yung mga health beliefs niyo nung kayo ay bata pa kumpara ngayon na medyo may edad na, pero mas naging maganda naman ang health condition magmula nung brinik yung mga health beliefs na pinaniniwalaan niyo nung kayo ay bata pa? I-share niyo naman sa comments sa ibaba tapos kasama na rin ng ano, ng stories para mas marami pa tayong ma-inspire na mga tao na currently medyo natatakot pa na subukan ang low carb way of eating. Pero hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!